Galit na galit si Benjamin Netanyahu dahil nitong araw merong naitala na pinakabagong pag-atake ng Hezbollah na kung saan kumitil ito ng 12 mga kabataan, edad 10 hanggang 20. Ayon sa The Times of Israel, Hezbollah raw ang may kagagawa nito at ito ay isinagawa sa isang soccer field. Nagsalita na ang spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari. Ayon sa kanya, hindi raw inamin ng Hezbollah na sila ang may kagagawan sa naturang rocket strike. Pero ayon kay Daniel Hagari, mako-confirm nila na ito ay mula sa Hezbollah sapagat ang rocket na ginamit ay gawa mula sa Iran at alam naman ng karamihan na ang Iran ay supplier ng mga armas ng Hezbollah. Ayon kay Daniel Hagari, nagpapakita lang daw ang Hezbollah sa buong mundo kung ano ang kanilang kulay. Maliban sa 12 na napaslang, marami rin ang sugatan at nagpapagamot ngayon. Tinawag ni Daniel Hagari na ang atak na ito ay isang brutal sapagkat walang pinipili ang grupong ito maging sa mga public places gaya nga ng soccer field na kung saan maraming mga tao ngayon ang nanunood dahil may naglalaro dito. Ayon kay Daniel Hagari, magsasagawa raw sila ng appropriate respond. Kinumpirma ng The Times of Israel na ang rocket na lumipad papuntang Golan Druze, town Majdal Shams ay nagmula sa Lebanon at ang may kagagawa nito ay ang militant nito na Hezbollah. Samantala, ang rocket naman na ginamit ng naturang grupo ay nagmula raw o gawa raw sa Iran. Ayon sa Israeli military na ang pag-ataking ito ay maituturing na isa sa mga deadliest attack ng Hezbollah mula nang magkagera ang Israel at Hamas. Ayon sa mga nakasaksi sa naturang insidente, bago nangyari ang naturang pagsabog, ay tumunog ang mga sirena sa lugar na ito. Pero napakalapit na raw nito upang magsagawa pa sila ng paglikas. Tumakbo man ang mga taong naroon sa soccer field ay aabutin pa rin ito sabagat napakalapit na daw ng rocket nang tumunog ang mga sirena nito. Nakarating na kay Benjamin Netanyahu ang balitang ito, maging ang presidential candidate ng United States of America na si Donald Trump ay nagpahayag na rin ng pagsuporta sa Israel. Nalungkot si Trump sa naturang pangyayari. Samantala, mula sa Washington, nagmamadali na umuwi sa Israel si Benjamin Netanyahu nang marinig niya ang balitang ito. Marami ngayon ang mga nagsasabi na mas titindi ngayon ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah sapagkat naniniwala sila na hindi mananahimik ang Israel hanggang sa maipaghiganti ang 12 na mga kabataan na napaslang sa naturang rocket strike. Maging ang presidente ng Amerika na si Joe Biden ay nagsalita na tungkol dito at ipinahayag niya ang kanyang concern na sa naturang pag-atake ng Hezbollah, ito raw ay gagawa ng isa pang deadly na sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ayon sa kanya, quote and quote, "What happened today could be the trigger we have been worried about and tried to avoid for 10 months. Ito raw ang bagay na iniiwasan ng Biden administration. Subalit nitong araw, dahil sa naturang rocket strike, baka mangyari ang matagal na nilang pinangangambahan. Samantala, marami namang mga politician across the spectrum ang nag-express ng kanilang pagkabahala at sinisi ang gobyerno ng Israel dahil sa isang failure. Palaisipan ngayon sa karamihan kung paano nakapasok ang mga rocket attacks ng Hezbollah at sumira sa northern part of Israel. Nagdemand naman ang mga politicians na ito na gumawa agad ng hakbang ang Israel laban sa Hezbollah. Hindi rin daw ito magandang palampasin ng gobyerno ng Israel. Dapat daw magsagawa agad ng investigasyon. Ano na nga raw ba ang sitwasyon ng Iron Dome Air Defense System at mga interceptors ng Israel? Matapos ang pagsabog, agad na nagsagawa ang gobyerno ng Israel na rescue operation. Pero tumambad sa kanilang paningin ang mga kabataang wala ng buhay at ang mga casualties na humihingi ng tulong dahil sa mga sugat na natamo.
Marami ding mga magulang ang tumulong na sa paghahanap at pagre-rescue sa naturang pangyayari. Wasak rin ang naturang lugar. Ayon sa medical center na pinakamalapit sa Tiberias, meron daw 4 na mga kabataan ang dinala sa kanilang hospital, subalit malubha ang kalagayan nito. Ayon sa tala ng naturang hospital, meron daw 32 na na-admit sa kanila at malubha ang mga sugat na natamo. Ang malungkot pa riyan ay patuloy pa rin ang pagdating ng iba pang mga sugatan. Meron ding mga 6 na inilagay sa ward at nagtamo ng matinding trauma. Bukod pa rito ang 13 in moderate to serious condition at 10 naman ang bahagyang nasugatan. Hindi pa raw kasama riyan ang mga dinala sa ibang medical center sa Haifa. Ayon sa hospital, merong mga 12 na kumpirmadong namatay pero hindi pa nila alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw dahil meron silang mga ginagamot na malubha ang kalagayan. Unang idineklara ng The Times of Israel na 10 ang kumpirmadong napaslang sa aktwal na pagsabog. Pero nadagdagan ito nang merong mga isinugod sa kanilang hospital kaya naging 12. Mabilis na kumalat ang naturang balita. At dahil napakabilis nitong kumalat, nakarating na rin ito sa kampo ng Hezbollah. At dahil sila ang binabanggit ng Israel na sila ang may kagagawan, agad na nagpahayag ang pamunuan ng Hezbollah at tahasan nitong idininay na sila raw ang may kagagawan sa naturang barrage of Katyusha rockets. Ayon sa report, hindi lang daw Katyusha rockets ang ginamit ng naturang grupo, kundi gumamit din ito ng Falak rockets at ito ay malapit sa military base ng Israel. Pero iginiit ni Daniel Hagari na sa pamamagitan ng intelligence information, talagang Hezbollah ang may kagagawa nito, lalong-lalo na ang mga rocket na ginamit sa kanilang pag-iimbestiga ay gawa sa Iran. Kinumpirma ni Daniel Hagari na malalakas ang mga bombang ito, tumitimbang ng 50 kilos at yun nga, merong made in Iran. Ayon sa report ng The Times of Israel na sa resulta ng forensic examination, ang rocket na Falak 1, ito raw ang madalas na ginagamit ng Hezbollah sa kanilang mga terror attack. At ito pa ang matindi mga kaibigan, hindi lang na-identify ng Israel kung anong grupo ang nagsagawa ng naturang rocket strike, ito nga yung Hezbollah, ay na-identify rin nila ang commander sa naturang pag-atake. Ayon kay Colonel Abichai Adre na ang naturang Hezbollah commander na nagsagawa ng naturang rocket strike ay si Ali Muhammad Yaya. Siya raw ang may kagagawan ng rocket launching sa Shiba area. Ayon kay Daniel Hagari, kahit na anong gawing pagsisinungaling raw ng Hezbollah dahil sa kanilang masusing investigasyon ay nalaman pa rin nila kung sino ang may kagagawa nito. Ito ang sabi ni Daniel Hagari, "Our intelligence is clear. Hezbollah is responsible for the murder of innocent children."